Base sa NKTI, kada oras isang Pilipino ang nagkakaroon ng kidney failure. Kabayan, tumataas ngayon ang incidence na nagkakaroon ng chronic kidney dyan sa Pilipinas. According ito, bigay ko lang tong awareness na ito galing sa Philippine Society of Nephrology. Nang sabi dito, yung prevalence ng chronic kidney disease sa ating mga Pilipino na nagda-dialysis ay tumataas. Kaya nagkaroon sila ng ganitong programa kasi alarming na nga daw. Na itong programa ay tinawag na Kidney Health for All. Yan, Advancing Equitable Access to Care and Optimal Medication Practice. In an effort to combat this issue, in-urge tayo na bawat individual sa Pilipinas to prioritize kidney health. As while CKD can be managed, tandaan, there is no complete cure through medication. Data obtained from the National Kidney, ito na nga, reveals that approximately kada oras, isang tao na Pilipino ang nakaka-develop ng chronic kidney disease. Translating roughly to 120 Filipinos per million population annually. Unfortunately, underdiagnosis remains a persistent problem. Marami pa ang hindi naka-classify dito. Ito ay base sa Philippine Society of Nephrologists. Yung primary objective nito is to raise awareness about the significance of ensuring equal access. Saan? To appropriate treatment and care for individuals living with kidney disease. Aims to enhance their quality of life at para ma-delay yung progression ng sinasabing sakit. Ang tinaas ng taong nagda-dialysis ngayon ay 42%. Approximately almost 60,000 na ngayon ang nagda-dialysis na mga Pilipino. Di ba nabanggit ko noon, 2023 yun kung maalala ko. July. Mag-iisang taon na siya ngayon. Ang registered na dialysis center sa Pilipinas noong 2023 na nabanggit ko, 461. At alam nyo ba ngayon kung ilan ang dialysis center ngayon sa Pilipinas? 662. Di ba? Magandang business ito. Kaya kabayan, ingat-ingat po lahat tayo. Sasabi din ng isang doktor na ginawa dyan sa Central Luzon, si Dr. Girly Rio yan. Ine-emphasize niya na lahat tayo ay dapat maintindihan natin ang significance ng ating mga bato as overall health. She stresses the importance of recognizing the risks, factor, and signs of kidney disease. Advising individuals to seek proper medical diagnosis. Since majority of individuals with early chronic kidney disease experience na walang sintomas sa lahat. Among the risk factors na sinabi niya dito, hypertensive, high blood sugar, high blood pressure, heart disease, o kung ikaw ay mataba, mag-lose weight ka na, smoking, age over 60 years old, and family history. Pero kabayan, bakit may mga bata na ngayon? Sa panahon ngayon, kung sinabi dito, high blood sugar. Kabayan, isa din yan na risk factor. Maraming bata ngayon ang matataas ang kanilang mga blood sugar. Tandaan nyo, may napanood akong isang video. Ang sinabi dyan is, alam nyo ba yung DDD? Kung ikaw ay may diabetes, mag-ingat ka, baka ikaw ay ma-dialysis. Kasi kung hindi maagapan sa dialysis, 3 letra sa dulo. Mag-ingat, kabayan. Isang doktor din na nagsabi sa Philippine Society of Nephrology, si Dr. Luz. Okay? Dr. Vimar A. Luz. Siya isang board of trustees ng head of cluster ng patient care. Ito sabi niya, Filipinos have the power to prevent chronic kidney disease. May potential tayo. Base sa studies, ang mga Pilipino ay kayang
ma-prevent ang chronic kidney disease by 45%. Pero ano ang nangyayari? By adopting certain golden rules for maintaining healthy kidneys. Anong sabi ni Dr. Luz? Ito ang gagawin mo. Simple lifestyle change can go a long way in saving our kidneys. Isang tips ni Dr. Luz, simpleng pamumuhay. Kumain ka lang ng mga alam mong ibinigay ng Diyos na tumutubo dyan sa gilid-gilid ng bahay nyo. One of his key recommendation is to follow a healthy diet. Anong includes? Variety of fruits, vegetable, lean meat, isda, whole grain, and limit your intake sa mga matataas ang sugar, matataas ang sodium, matataas ang taba. Regular exercise, proper hydration, avoidance of smoking and vaping. Vaping. Marami ako nakikitang bata ngayon nang vape nung umuwi ako. Okay. Diretso na sila sa pag-vape, hindi naman sila nagsisigarilyo noon. Para saan ang vaping na nakikita dyan sa mga bata ngayon na hindi nila alam kung ano epekto niyan? Responsible use sa mga painkillers at pain relievers and supplements. Regarding of supplements, kabayan, huwag kayong basta-basta magte-take ng supplements na hindi nyo alam kung yan ba ay rehistrado. Kasi marami ang bumibili ng supplements. Tumaba si ganito dahil ito ang tinake niya. Okay? Ngayon nag-endorse, binili lang kung kani-kanino. Pero hindi nila alam, maganda ang epekto sa una niyan. Pero baka hindi mo alam kung anong ginagawa sa loob ng mga organs mo yan. As well as kung ikaw nag-schedule ng regular check-up. Additional golden rules that all Filipinos can adapt to safeguard their kidney kalusugan. Sa ngayon, marami tayong napapanood, kabayan, pares. Alam nyo ba, try nyo bumili ng pares, lagay nyo sa ref. Tingnan natin kung hindi mo makita yung ganyang kakakapal na mga sebo. Samahan mo pa yan ng only rice. Samahan mo pa yan ng soft drinks. Sa tingin mo kung ito kinakain mo, okay, sa lahat mga nag-vlog dyan nakikita ko, siyempre nagpapares kayo. Okay? Araw-araw kasi yan ang pangkabuhayan ng mostly na nakikita ko na nag-vlog dyan. Hinay-hinay kabayan. Diyan sininom nyo pares, mataas ang fats, sodium, mataas ang mga chemicals niyan. Unlimited rice. At saka yung soft drinks. Okay, hindi ko naman sinasabi, kinaklaro ko to. Kasi sa ating mga Pilipino, nakasanayan na natin, alam natin, na mga pagkain nakakadagdag sa pagkasira ng ating bato. Una dyan yung mga, for example, kung tayo mahilig ako din, kumakain din naman ako ng noodles. Kumakain din naman ako ng mga processed meat, processed food, mga sausage, mga hotdog, at kung ano-ano pa dyan na mga merong mga preservatives. Baka sasabihin, kasi yun lang ang kaya namin . Yun lang ang yung kayang bilhin ng budget namin. Paano mo nasabi na yan ay dapat i-stop? Hindi ko sinasabing i-stop nyo Ang sinasabi ko, kung yan man ang kaya nating bilhin na pagkain sa budget natin, gawin nating mas creative tayo. Gawin nating, for example, bibili ka ng isang sardinas. Isahog mo ngayon yan sa mga gulay-gulay. Na ang lumalabas na yung sardinas mo, yan ang pampalasa. Pero yung mga gulay, yan na yung nagbibigay ng dagdag sustansya sa kinakain mo. Yung mga ganun ba, hindi lang purong ganyan. Marami na din ngayon kabayan. Okay, baka misinterpret nyo na naman dyan. Okay, hindi ko sinasabi na bawal. Baka sasabihin nyo, bakit hindi na lang i-stop yung mga ipinagbabawal na pagkain? Ano na lang ang kayang bilhin ng mga kami na kababayan natin? Yun ang afford namin bilhin. Yung mga mumurahin na alam namin na nakakabusog sa kalamnan namin. Sa sikmura namin. Okay? Hindi siya pwedeng i-stop bagkus tayong mga consumer ang mag-adjust. Okay? Marami ngayon uso ang eat all you can, kabayan. Uso na ngayon ang kain sa labas.
bihira na ang nagluluto sa loob ng bahay. Aminin nyo. Ang sustansya ng pagkain, ang pag-prepare, nag-uumpisa yan sa loob ng bahay. Hindi yan kung saan-saan kinukuha na hindi mo alam kung ano yung mga naidagdag doon ng sangkap pampalasa na pwedeng makaapekto sa iyong kalusugan. Baka sasabihin nyo na naman, puro nga kami dilata yun. Ang sabi ko nga, gawan nyo ng paraan na para hindi, okay, direct na makukuha nyo yung mga sangkap na yan. Gaya ng noodles, pwedeng huwag mong ilagay lahat yung mga seasonings niyan. Samahan mo ng mga gulay, lagyan mo ng pechay, lagyan mo ng kung ano-ano dyan, repolyo. Hindi po ba? Sitaw. Kung araw-araw ganyan ang kinakain mo, hindi ba yan mas lalong ang kalusugan mo sa ganyan? Ayan, sabi ni Dr. Luz, given the increasing prevalence ng CKD dito sa bansa, sa Pilipinas, it is crucial for individuals to be proactive and vigilant about their kidneys health. Ang sinasabi dito ng Philippine Society of Nephrologists na dinededicate nila ang kanilang effort regarding sa awareness na to and promote preventive measures aim to alleviate the burden of CKD sa ating mga Pilipinos na mag-contribute sa overall well-being ng ating bansang Pilipinas. Isipin mo ha, 461 lang kako ang dialysis center. Bakit ngayon 600 plus na? Okay? Ang ganda nga ng programa ng Philippine Society of Nephrologists, so totoo lang. Para mas maging aware tayo na kabayan sa mga predisposing factor ng pagkakaroon ng kidney disease, marami ang may matataas ang sugar sa atin. Marami ang may mga hypertensive. Ito ang kadalasan di ba yung dalawa? Buti yung ating mga PhilHealth ngayon, dati ang allowed lang is 144 na session ng dialysis. Tinaasan na nila ngayon ng 156 sa mga hindi pa po nakakaalam. Okay? Meron ng amendments yan na 156 na ang allowed. Paano na lang kaya kung wala kang PhilHealth pati? Okay? Isa ito na money-consuming disease. Hindi lang yan. Lahat maapektuhan yan. Trabaho mo, lahat. Kaya kabayan, ito lang ang maiiano ko sa inyo na ingatan niyo yung kalusugan nyo. So, alam naman natin kabayan na ang sakit sa bato ay kabilang yan sa idinedeklara na karamihan ng mga tao, yan ang cause ng pagka-tsugi nila. Okay? Kaya as much as possible, yung mga bagay o pagkain dyan na alam mong hindi maganda ang dulot sa katawan, iwasan mo na o kaya limit lang. Okay? Kung kayo, kaya nyo naman mag-detox, kaya nyo naman mag-cleansing, why not? O lalo na ngayong panahon na to. Kung ikaw ay malusog-lusog, mataba-taba dyan, mag-lose weight ka na. Kasi sabi din dito, ang taong malusog, mabilis yan kapitan ng sakit. Hindi natin sa walang bahala na marami tayong kababayan na syempre hindi afford. Kaya nagtitiis na lang sila sa mga pagkain mabilisan. Okay? Na which is, yan ang isa sa pinaka-cause kung bakit nagkakaroon ng problema talaga. Okay? Nagkakaroon ng diabetes, ganyan, hypertensive. Which is, yun yung mga factor kung bakit nagkakaroon ng problema sa bato. Sabi nga ni Dr. James Tinik, di ba? 90% ang food contribution dyan sa mga sakit. Only 10% ay nakukuha sa genetics. Kaya iwasan po natin o kaya limitahan po natin ang mga pagkain yan. Okay? Isang paalala lang po mula sa Damais TV, pakiusap kabayan. Maganda ang programa ng ating pamahalaan regarding sa ganito, bawat sektor, pero nasa ating sarili ang pag-iingat. Okay? Nagbibigay sila ng awareness kabayan, ha? So, alagaan natin ang ating kalusugan para mas ma-enjoy pa natin ang buhay. God bless kabayan. Bye-bye.